Kung ang bida sa Overflow ay mayroong dalawang kababata na handang magpakanton sa kanya, ay ganyan din ang nararanasan ng ating bida ngayon dahil dalawa din ang kanyang kababata na handang ibigay ang kanilang tilapia, ngunit ang pinagkaiba nila ay kambalang kakantonin ng ating main character ngayon. Kayang naglalakad ang tatlong manyakol patungo sa kanilang paaralan at pagkatapos nun ay pinakita na lamang na si Gian ay tila ba may iniintay sa isang silid. Kaya pala naroon si Gian dahil binigyan siya ng sulat ni Realyn at maya-maya lamang ay dumating na din ang kambal nito na si Joyce. Tanong ni Joyce kay Gian ay bakit daw siya naroon at sagot naman ni Gian na binigyan siya ng sulat ni Realyn at doon ay pinakita din ni Joyce ang sulat na kanyang natanggap. Sinilip ni Joyce ang karton na nasa lamesa at pinasok ang kanyang kamay upang malaman ang laman nito, subalit bigla itong nagtaka sa sumunod na nangyari sa kanya. Dumating na si Realyn kung nasaan ang dalawang manyakol at doon ay kanyang tinanggal ang karton at pinakitang si Joyce ay nahuli pala ng isang lubid. Natuwa naman si Gian sa ginawa ni Realyn dahil kakaiba raw talaga itong mag-isip sapagkat tanaw na tanaw niya daw ang matatambok na tilapia nito habang naka-doggy position. Sinisipa ni Joyce si Gian subalit hindi niya ito matamaan at nakiusap ito kay Realyn na tulungan siya nitong makawala, ngunit ang kanyang kambal ay umupo mula sa kanyang likuran at hinagod-hagod ang napakasarap nitong malalaking hita. Wika ni Joyce ay hindi niya raw mapapatawad sila Gian at Realyn kapag may ginawa itong kakaiba at doon ay kanilang kiniliti at hinimas-himas ang malalaking hita ni Joyce. Binigay ni Realyn ang vibrator na pagmamay-ari ni Joyce kay Gian, kung kaya't si Gian ay dahan-dahan itong pinapadama kay Joyce hanggang sa kanyang ibaba, pero si Joyce ay bigla na namang sinipa si Gian, ngunit sinangga naman ito ni Realyn upang hindi na makawala si Joyce. Hinawakan ng dalawa ang kanang binti ni Joyce upang hindi na ito makapalagpa at doon ay sinundot ni Gian ang matatambok nitong talapingping, kaya naman si Joyce ay hindi na alam kung ano ang kanyang gagawin dahil sobra na siyang nakikiliti. Sa isip ni Joyce ay kapag nagpatuloy pa ang ginagawa ni Gian ay lalabasan na siya ng tuluyan at maya-maya lamang ay tuluyan na ngang umagos ang tubig sa Agusan del Norte. Sumunod ay kinain naman ni Gian ang dalawang marshmallow ni Joyce samantalang si Realyn ay biglang lumuhod upang magdasal sa kataas-taasang chorizo ni Gian. Pinagtabi ni Gian ang dalawang magkambal upang bigyan ng parusa at doon ay ginamit niya ang laruang nagpapasarap upang kuryentehin ang tilapia ni Realyn. Habang ginagawa niya ito ay binaon naman niya ang kanyang chorizo kay Joyce at doon ay makikita naman nating naliligayahan talaga si Joyce sa chorizo ni Gian. Grabe ka Gian, napakalupit mo manyakol ka dahil pinagsabay mo pa talaga ang dalawang magandang babaeng ito at hindi kalaunan ay naarok na ni Joyce at Realyn ang tuktok ng bundok ligaya.